Hindi pa po, para sa akin, hindi pa po yan transparency. No, kasi yung iba sabi, napaka-transparent. No, because magulo pa rin ang isip niya. No, hindi niya pa rin maunawaan. So, after mga gat ni Ate Nida, no, after niyang kagatin si Daddy Frankie na talagang nagmarka yung kanyang mga ngipin, ngayon po ay iba na naman ang mood niya. No? Which shows na talagang hindi pa siya magaling, na he really needs special attention pa rin, guidance and strict compliance sa pag-inom ng gamot. Kasi ngayon, dito sa isi-share kong content sa inyo at aking re-reactionan ay patunay na malaki yung epekto ng gamot na iniinom. Ganon kahalaga na sila ay magpainom ng gamot religiously, strictly, walang patlang. No? Dahil kung hindi, pwedeng maulit or bumalik sa dati si Ate Nida. And nakita natin na si Ate Nida is one of those medyo violenteng mga naging beneficiary ni Daddy Frankie. Yun nga lang kasi, walang magawa si Daddy Frankie dahil may nakikialam. May nakikialam. And, ayan. Ganyan yung nangyari. So, sino ang nag-take care pa rin? Si Daddy Frankie pa rin. Because, it's not just because of the revenue. Dahil nandoon yung devotions, nandoon yung kanyang kagustuhan na tulungan yung mga tao. Bukod pa po sa revenue, lagi po kasi nako-question yung revenue ngayon ng mga charity vlogger eh. No? Dahil malaki raw yung kinikita. Okay? So, kahit na po anong gawin ninyo, nakikita pa rin po ng karamihan yung mga serbisyong binibigay ng katulad nila Daddy Frankie, Tekram, at saka ni Tony. Hindi even nakalingap. No? Yes, love team sila, but there's still the purpose. No? May purpose pa rin po yun. Yun ay makatulong doon sa mga beneficiaries. Okay? At bago po ako magpatuloy, welcome sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification bell para maging aware ko sa aking mga content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. At matuto po kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihang fake news. So akin po muling nilalapit si Pony Aldi Vlogs para po suportahan yung kanyang channel by watching all his video. Because as of now, medyo mababa po ang views niya. And alam po nating lahat, lalo na yung matagal dito sa SOCMED, sa YouTube, na ang views ng bawat vlogger ay equals to the revenue. The lower the views, the lower the revenue. The higher the views, the better the revenue. So, ganun lang po yun. So, yung panunood po ng lahat ng mga nandirito sa YouTube ay malaking bagay sa mga vloggers, even to us. Hindi lang po sa mga charity vloggers. So, kaya po, hinihingi ko po ng suporta ninyo na panoorin ang mga videos ni Pony Aldi Vlogs. Isa rin po siyang charity vlogger na may same content ng kanila Daddy Frankie, kay Tekram, and even kay Kalingap. Okay, so ito po, allow me to share yung part ng video na kung saan, okay na si Ate Nida and as if walang nangyari. No, walang kagatang nangyari. No, kasi ang tino niya kausap. And, take note, hindi siya katulad ni Nanay Ensin. Shoutout sa iyo, Nanay Ensin. Kasi, siya ay binigyan ng pera. No? Binigyan siya ng pera, siya pa yung nag-i-insist. Kino-question niya pa, yung ibinigay na pera sa kanya. Bakit daw ang dami? No? So ano po yung gusto mong sabihin? Panoorin po natin yung portion ng video na yun. But kung gusto niyo po mapanood yung lahat, puntahan niyo po yung channel ni Daddy Frankie. Nandoon po lahat yan. So ito po. Ay, Ma'am Rochelle, bakit po binigyan niyo kami ng pera? Hindi. Kasi
Yung 3,000, galing yun kay Ma'am Christine Abaya. O, tapos Pinabigay yung, niya sa'yo. yung Yung 3,000, syempre inyo. para sa inyo. Allowance mo. Para may allowance ka dito. binigyan, di dapat tama na yung 3,000 na ano pa, na doble tuloy. Hindi, okay lang yun. Walang problema. Para may pang-allowance ka rin, di ba? Meron kang pang-gasos-gasos dito. Syempre, alam naman Ang namin. aga naman, ang laki naman. Okay lang yun. Walang Kahit problema. hindi ko Alam nyo, kung titingnan nyo si Atenida, no? Isipin nyo okay siya eh. Di ba? Isipin nyo wala siyang sakit. Diba? Pero bakit pa siya nag-wild nung nakaraan? Because na-stress siya. Na-stress siya saan? Dahil sa bills nila sa ilaw, may utang siya sa tindahan, and concerned siya sa tatay niya, sa kapatid niya, na parang iniisip niya, hindi mapapasweldohan. Parang ganun. Parang walang income, kumbaga. Tapos pinapagawa yung bahay. Now, those things na nagpagulo sa isip niya, kaya siya naging wild, kaya siya nanakit. Plus, of course, yung hindi tayo sigurado kung nakainom siya ng gamot. Diba? Dahil, ano ba sabi ng tatay? Nakikita nila kumakain, pero they are not sure kung naiinom ba yung gamot. So, I don't think natakil no, yung hindi niya pag-inom ng gamot. Pero dito kasi nakita ninyo. Nung wala siyang pera, nagagalit siya. Ngayon binibigyan siya ng pera, kino-question niya. Kino-question niya ngayon bakit ganun kalaki. So, talagang hindi pa magaling si Ate Nina. No? Kung ako talaga, babalik ko to sa shelter muna hanggang sa matapos yung pagpapagawa ng bahay. Kasi hindi natin alam na pwede na naman niya mag-trigger sa kanya. No? Part of pagpapagawa ng bahay kasi na yan, hindi maayos yung tulugan nila. No? Katulad yan, total renovation kasi yung ginagawa ng bahay nila. Diba? So may possibility uli na bumalik yan. Lalo't yung tatay niya naman, hindi tayo sigurado kung namumonitor yung inom ng gamot. Ngayon, okay siya. Nakikita natin. Diba? Umaangal siya. Kino-question niya. Bakit may 3,000 ang binigay sa kanya yung beneficiary, yung sponsor. Bakit nagbigay pa rin sila Daddy Frankie? Diba? Sobrang raw. Ang dami-dami. Pwede naman daw 3,000 or 1,500 lang. So, kailangan pang ipaliwanag uli. No? So, nagkakapaliwanagan sila dyan ni Nanay Rochelle. Okay, hanggang sa pumasok si Daddy Frankie. Same thing. Ayaw niya nang may marami siyang pera kasi nagagastos na daw. Ate Nida, yun naman talaga yung purpose ng pera, gastusin. Di ba? Binigay sa iyo yun. Kaya dapat gastusin. Mantaki mo, nakakapangutang sa tindahan. And isa yon sa inaalala niya. So ngayon binibigyan siya ng pera for her allowance. Pagdating sa kanya, napakarami naman. Ang dami daw. Hindi pa po, para sa akin, hindi pa po yan transparency. No, kasi yung iba sabi, napaka-transparent. No, because magulo pa rin ang isip niya. No, hindi niya pa rin maunawaan kung bakit siya binibigyan ng ganyan. Talagang kailangan niya pa rin ng alalay. Hindi pa talaga siya magaling. No? Yes, kumalma. Okay? Na-calm yung isip niya because of the medicine. Diba? So, kailangan magtuloy-tuloy. And hindi na mawawala yan. Dahil oras na ititigil yan, mag-worsen na siya. No? So, maganda at ganun si Ate Nida. Ganun siya mag-isip. Okay, nagbago yung mood. And I hope magtuloy-tuloy. Okay, maigin na rin yung naisip ni Daddy Frankie na, okay, ayaw mo na. Kumbaga, ang style ni Daddy Frankie, hindi niya sinasalungat. No? Hindi niya sinasalungat. Hindi rin naman sinasalungat ni Mami Rochelle. Kumbaga, ipinapaliwanag niya. But the more siya nagpapaliwanag, the more maraming sinasabi rin si Ate Nida. So, yung kay Daddy Frankie, okay, para kumbaga, mas ma-feel ni Nida na kampante siya, di ba? Paano yung gusto mo? Gusto mo na 1,500 or 3,000 lang? Sige. Hawakan mo yung 3,000, itatabi ni Mami Rochelle yung another 3,000. Diba? Para hindi mo maubos.
Kasi yun yung nire-reason niya ngayon, baka raw maubos, baka magastos siya ng magastos. Hindi niya naiisip na kaya nga binigay sa yan, gastusin mo sa pangangailangan mo. Di ba? Kaya nga binigyan ng allowance. Yun yung purpose na. Hindi para gastusin mo lang na mag-shopping. O mag-online. Okay? So yun yun. So dito pinapakita na yes, kumalma si Ate Nida, kalmado siya, okay yung pag-usap niya, but still, we don't know na anything may goes wrong again. Kaya dapat yung pagpapainom ng gamot sa kanya ay maging constant at huwag papatlang. Okay? So, yun lang po yung gusto kong i-share sa content na to and matuto po kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabi ang fake news. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat.